Daily Horoscope, May 22, 2025, para kay Pisces. Pisces, this card showing you are still emotional on this moment, no? Emotional tayo kasi may mga bagay tayong pinaplano pero hindi ito na-proceed. Sabi dito, nandito naman daw yung determinations mo. Nandito naman yung parang, yung kumbaga, yung pagiging aggressive mo sa isang moment or sabihin natin yung pagiging active mo dun sa isang gusto mong ma-achieve, kaya lang hindi talaga ito napapanahon para sa'yo. May mga missed opportunities, no? Maaaring meron kang balak gawin, may mga gusto kang, kaya lang may kakulangan regarding sa finances or meron talagang nagsasabotahe para sa'yo, no? Sabi dito, mag-ingat daw tayo sa mga tutulungan natin, no? Baka minsan Pisces, mapasubo tayo sa mga bagay na hindi naman na natin afford, no? Sabi dito yung sobrang pagbibigay, lalo na Pisces, kung hindi naman na natin kaya, kailangan i-cut off mo yon, no? Huwag tayo masyadong tumutok dun sa pag, you know how to say no, Pisces, kapag hindi na kaya, bitaw na, at wag mong pilitin yung sarili mong makatulong sa iba o mapagbigyan yung mga taong mahalaga sa'yo kahit na ikaw naman yung magsasuffer. Pumunta tayo kay Virgo. Virgo, the card said here, you're still guided na universe. Kaya lang mag-ingat tayo sa mga gagawin natin, no? Sabi dito, nandyan sa'yo yung progress, yung pagpapala, kaya lang nakikita ko rin dito, medyo may konting kibot ng mga makamundong gawain. Siguro, nandyan yung mga alak, bisyo, or something like celebrations, na alam mo naman na medyo alanganin din sa mga pinaplano mo pagdating sa pagpo-proceed ng iyong pangkabuhayan or yung success. So, medyo limitahan mo yung sarili mo regarding sa mga kasayahan na alam mo makakapahamak like sa trabaho mo, sa career mo, or something like na focus on your goal. This card showing kasi sayang yung moment na ito. Gumawa daw ng pamamaraan. Sabi dito, you're still, makukuha mo kasi yung tagumpay o yung success na yung mga bagay na ginagawa mo ngayon ay magbubunga daw ng maganda. Kaya focus muna, wag muna nating samahan ng mga makamundong gawain. Punta tayo kay Aries. Aries, the card said here, tuloy-tuloy daw pagdating sa finances, no? Sabi dito sa cards, Aries, medyo you need to focus. May mga bagay kasi na maaaring masira o mawasak. May mga bagay na hindi daw mapapahalagahan yung mga bagay na nasimulan mo o binigyan mo ng effort. Pagdating sa finances, nakikita ko naman na magiging maayos pa rin yung daloy o yung flow. Kaya lang, may mga nag-a-against sa'yo or sabi dito sa cards, kahit na anong pagsisimikap mo, yung the world kasi hindi mo siya ma-achieve o yung, kumbaga may mga bagay kang gusto pero hindi mo makuha. May mga conflict. So, medyo wag tayong, kumbaga wag tayong mawalan ng pag-asa pag magne-negative na yung mga bagay-bagay, ha? Focus lang, mas tapos din yan, Aries. Cancer. Cancer, you're being stagnant, Cancer. Sabi dito, may mga tao daw na nandyan para mag-offer sa'yo, pero mag-iingat ka. Kasi minsan, yung akala natin good intention, meron pa ng mga kaakibat na disadvantage din. Kaya, papasok kayong mga kabiguan at maaaring magkaroon ng mga missed opportunities, no? Baka dahil sa pagmamadali mo, makagrab ka ng mga opportunities na dumarating sa'yo at hindi mo mabigyan ng pansin yung talagang meant for you. Focus lang muna at nakikita ko dito naka-stagnant ka. Cancer, naka-stagnant kasi isang sitwasyon, hindi mo alam kung ano muna yung uunahin mo o the direction mo. But still, this card showing na konting hinay-hinay at pag-isipan yung mga desisyon na gagawin. Punta tayo kay Sagittarius.
Sagittarius, ang guidance mo today ay, sabi dito sa cards, kapag may mga bagay ka daw na natuklasan na at alam mong hindi worth it sa'yo, kahit gaano pa ito kahalaga, Sagittarius, you need to let go. Mas piliin mo daw kung saan ka sasaya at makukumpleto yung family mo, or pahalagahan mo yung mga tao talagang nagpapahalaga sa'yo. Sabi dito sa cards, you need to do some actions today. You need you need to make decisions today, but then this card showing you need to be brave also, Sagittarius, to face all na kung ano yung mga consequences na paparating sa iyo ngayon. Scorpio, the cards here, you feel full, you feel burdened, sabi dito sa cards, no? Nakikita ko dito nasa in pain daw si Scorpio. Nakikita ko pa rin may mga maling gawa, may mga injustice pa rin sa iyo nakapaligid, but still yung love life or may mga tao pa rin naman na nagpapahalaga sa iyo at mahalaga yung mga bagay-bagay na pinagkakaabalahan mo kahit may mga nagne-negative. So, Scorpio, dito sa card, sinasabi na mag-focus ka muna dun sa mga taong talagang nagpapahalaga sa iyo at wag mong pag-focusan yung mga nagpapabaksak sa iyo. Gawin mong challenges ito. Ganun talaga ang Scorpio ngayon 2025. Kailangan magdakot talaga ng sobrang tinding pagpapasensya, pang-uunawa at medyo tibayan ang kalooban. Yung may mga bagay daw na nakakapanakit sa'yo or may mga tao talagang gustong makaka-distract sa'yo, huwag mo paglaanan ng panahon. Taurus, the card said here, nakikita naman daw yung mga kahalagahan na ginagawa mo, yung mga sacrifices mo, Taurus. But then, sabi dito, still guided na ni universe magkaroon ng disconnection sa mga taong hindi naman naka-align sa buhay mo. So, kung ikaw ang Taurus na nagkakaroon ng conflict regarding sa relationship with other people, ikalma mo, then things will gonna be okay. Sabi dito sa cards, maaaring yung mga taong yan may magbibigay sa iyo ng lessons or magbibigay sa iyo ng mga parang open view kung ano yung mga dapat mong gawin, no? Sabi dito, tuloy-tuloy lang. Sabi dito, gumawa ng actions and focus to your career. Yung mga tao na hindi ka nagkakaroon ng disconnection sa'yo ay hindi talaga naka-align for you. Kaya, isipin mo mabuti. Tuloy-tuloy lang sa career at huwag mo masyadong intindihin yung mga nagne-negative din. Punta tayo kay Aquarius. This card showing maging matalino daw sa pagdesisyon. Then nakikita ko dito sa cards Aquarius na kailangan mawala yung stagnancy mo sa isang sitwasyon o dun sa mga kung confused ka, naguguluhan ka, nalilito ka sa mga pangyayari sa buhay mo, still you need to make something to work it out. Nakikita ko dito sa cards na kailangan gumawa daw ng pamamaraan. May mga tao man na nagne-negative sa'yo or meron mga pangyayari sa buhay mo, Aquarius, na nagkakaroon ng confused or may mga maling gawa. But still, this card showing na tapusin yung pagiging stagnant mo. Kung kinakailangan, bitawan mo yung mga taong yon. Kung kinakailangan, isang tabi mo yung mga yon para makapag-focus ka sa sarili mo. Yun daw yung gawin mo. Kasi nakikita ko dito, kapag the more ka naapektuhan sa ibang tao, yung mga taong nagbibigay ng problema sa'yo, lalong nagne-negative kasi. So, wag mo sila, never mind, parang ganun. Capricorn,
Capricorn, the card said here, you feel sometimes unsuccessful. Kasi may mga bagay ka daw na pinupursue pero hindi pa rin na-accommodate o nakukuha. Sabi dito sa cards, kung binabalak mo mag-unwind, lumayo, gawin mo daw. Sabi dito sa cards, mag-relax ka muna kasi you feel full and loaded. Nakikita ko dito yung mga betrayals mo, pero sabi dito, kahit may mga bagay na hindi ka nagiging successful, hindi daw yun yung dahilan para ikabigo mo kasi meron at meron pa rin naman na darating. Punta tayo kay Libra. Libra, the card said here, may mga bagay daw talaga na ginagawa natin pero hindi nakalaan para sa atin. So, may mga bagay daw na maaaring masira at may mga maaaring sukuan ka. May mga maling gawa kaya nawawalan ka ng guidance ng universe. So, sana ngayong araw na to, Libra, take time to realize kung sino talaga yung para sa'yo or meant for you. Take time para tignan kung mga taong nakapaligid sa'yo ay mabuting tao or they have good intention to you. No? Kasi baka nag-aalaga ka o meron kang mga tao sa paligid mo na makakapag-distract lang sa'yo. So, think twice, ingat sa mga pagtitiwala, ingat sa sobrang effort, Libra. Punta tayo kay Leo. Leo, the card said here, you are still confusing for someone or something, no? Sabi dito sa cards, may mga missed opportunities ka na dumarating sa iyo kasi nakafocus ka sa wrong one. Sabi dito, pinipilit mo daw maging masaya pero alam mo sa sarili mo na merong mga negative or sabihin na natin na this card showing kasi betrayal, no? Kung ikaw ay isang Leo na naghahangad pa ng pagbabago dun sa mga taong minamahal mo o hindi mo kayang mawala sa'yo, wake up, tignan mo kung ito ay karapat-dapat pa maging parte ng buhay mo, no? Kasi nakikita ko dito, you are pretending na maging masaya kahit na may mga conflict ng paparating sa'yo. Let's go to Gemini. Gemini, the card said here, Gemini. Okay, maging matalino sa pagdedesisyon na gagawin mo, Gemini. Alam mo yung mga solusyon sa problema mo. Sabi dito sa cards, kung kinakailangan gumawa ng pamamaraan at hindi ma-stagnant, hindi mo na daw kailangan yung parang magsimula ulit o magbago ulit. Kailangan mo lang kumilos ng pamamaraan kasi nagne-negative na ang iyong finances. Gumawa ng way para ikabubuti o ikaayos ng iyong finance. Or alam mo kasi kung saan ka na nagne-negative at alam mo kung ano yung mga parte ng buhay mo o parte ng buhay natin na nakakalimutan mo na or nawawalan mo na ng hindi mo na na-focus. Nagne-negative ang iyong finances, Gemini. At alam mo kung paano ka makakabawi. So focus and do something na hindi ka ma-stagnant sa isang sitwasyon na alam kong hindi mo naman deserve or alam mo kung paano mo susolusyonan. At ito po ang aking daily horoscope. Salamat po sa sumusubaybay. Paalala po, ito po ay gabay lamang sa araw-araw.